Yun ang mga kababayan, ibinunyag na ni Senadora Amy Marcos na totoo pala talaga na may mga nalulong sa loob ng Malacanang. Sa mga nakapaligid yan kay Pangulong Bongbong Marcos, nako po, natutumbok na kayo ni Senadora Amy Marcos. O baka naman mga kababayan, nahiya lang itong si Senadora Amy Marcos na sabihin na mismong kapatid niya ang lulong. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong support. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Senadora Amy Marcos nga, may inilabas na na committee, hindi pa naman ito committee report dahil nga hindi pa naman, wala pa naman silang session. Ito'y lumabas lang sa pag-iimbestiga ni Senadora Amy Marcos na talagang maraming paglabag itong ginawa na illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte o kidnapping mga kababayan kay dating Pangulong Duterte. Kaya irekomenda ni Senadora Amy Marcos sa ombudsman na kasuhan. Naku po, makakasuhan na kayo ngayon, mga hindot kayo. Itong si tawag nito mga kababayan, itong si Rimulya na DILG at itong si SILG Boeing Rimulya, itong si Lacanilaw, itong si Tory mga kababayan, at sana lahat-lahat na may involvement sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, sana makasuhan yan lahat at sana managot kayo sa ginawa ninyong illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yun ang mga kababayan, huwag na natin ito patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Na rin ako ng ilang findings, ang tawag ko further findings, subalit naglabas na ako nung nasa Cebu nung Sunday, pero super tsaka ng sound, walang marinig at hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, I would like to announce that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas, sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit sunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon, makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali na siraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasat tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembre sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa ring banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na-impeach si VP.
napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Maliwanag. lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril. Nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Chorus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024 na naglalayong pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, How to Attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang Yes, tulungan ng Trililing. ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. 150 Doon million. naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Naku po, grabe pala. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub-judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub-judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President, pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Kapal ang mukha Bagaman ni dumalo Escudero, mga mga kabayan. opisyal sa ikatlong pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilao at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli
ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong to. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilaw. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang aking lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way parang baka Ayun na mga kababayan, abangan natin itong sinabi ni Senador Amy Marcos na ilalabas niya yung mga lulong. Talagang nakakagulat yan mga kababayan. Pero sa iba nating mga kababayan, inaasahan na talaga yan. At yan talaga yung inaabangan natin na sabihin ni Senador Amy Marcos na itong kanyang kapatid ay lulong yan. Nakapaligid daw kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin, pag napaligiran ka ng mga ganyang klaseng tao, ganon ka rin talaga siguro. Lulong ka rin siguro. Yan yung abangan natin mga kababayan. At sana makakita tayo ng talagang mas matawag ito mga kababayan, yung matinding ebidensya. Para hindi na nila kayang pasinungalingan, sabihin nila na fake news, yung mga sinasabi. Kailangan sana na maglabas itong si Senadora Amy Marcos ng mga ebidensya. Siguro naman mga kababayan, kapatid niya yan. Alam siguro niya talaga kung ano ba talaga anong klaseng kapatid
itong si Pangulong Bongbong Marcos. Talagang yan yung inaabangan ko at yan talaga yung inaasahan ko para talaga tuluyan ang bumagsak itong administrasyong ito. Lubos-lubusin mo na, Senadora, porket andyan ka na. Baka magbago yung isip ko, yung isa kong boto, kasi nga may dalawa pa tayong pinagpipilian mga kababayan. Baka sakali na maibigay natin at yung ating mga kamag-anak doon, yung ating mga yung ating pamilya doon, dito pala, hindi pala doon, dito sa Bohol mga kababayan, ay humihingi na sa akin ng listahan kung sino-sino ba yung dapat nilang iboto daw. Ilalagay ko na lang yung mga number tapos pangalan, pati party list mga kababayan, hiningi na sa akin ng mga kamag-anak ko para daw may guide sila pagdating ng eleksyon. Yan, mga kababayan, Senador Amy Marcos, baka sakali, no? Lubos-lubusin mo na, nandiyan ka na. Gusto mong maligo, magsabon ka na rin. Pagkatapos mo magsabon, magbanlaw ka na. Banlawan mo yung kapatid mo. Kailangan nating malaman yung katotohanan. Yun ang andito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Sana ba nagpa-shoutout sa akin dito? Shoutout ko lang mga kababayan. Shoutout kay Darrell Maliksi. At shoutout na rin kay, tika lang ha, lumabas kay, shoutout, yun. Shoutout na rin kay, kung makita, dito tayo. Shoutout dito sa may bandang baba. Shoutout kay Ernesto Mark Reyes. Shoutout kay Gerardo Papa. Shoutout kay Erlinda Hosiano. Shoutout na rin kay Palaban Gel. At shoutout na rin kay Nilda Duke. Shoutout na rin kay Joe Dargs. Shoutout kay sino to? Full Jinsio Rositi. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Susi Bonifacio. Kay Ma'am Berje Veraldios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Edisa Borbi. Shoutout na rin kay Donsky Marikit Jr. Shoutout kay Carlo Idol. Carl, shoutout. Shoutout na rin kay Salas Garcia at kay Irvin Milan at kay Ross Nulod. Yun ang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV. Mga lahat. God save the